Engineer Meets the VA is a segment where an engineer transitions into the virtual assistant VA role, sharing experiences and addressing common questions faced by aspiring VAs. During this discussion, the engineer connects with an experienced VA who has been in the field for 8 years. The seasoned VA provides valuable insights, tips, and guidance on how to successfully start a VA career, land a job, and excel in the industry. Now, let's turn it over to our hosts, the engineer and the seasoned VA. Okay, so good evening, everyone. So my name is Remy and I will be your co-host for today. Sasagutin po natin ang inyong mga question. We have Pengski, who is an aspiring VA. And of course, he will have like insights, questions, and he is very curious kasi to know what a virtual assistant is and paano daw ba mag-start. So of course, hindi na natin to papatagalin para sa ating mga viewers. Hi, Pengski! Ano ba yung okay, hindi. Kamustahin muna kita. Hindi yung agad-agad hot seat. Oo nga eh. Kinakabahan So, pa ako dyan, ma'am. kamusta ka? I'm good. Thank you so much for asking. And amazing. Amazing night because I believe na itong gabi is a really special and at the same time, para yung mga curiosity ko about VA, may indulge ko din at may intindihan talaga about this virtual assistance world. Yan. Okay, perfect. Okay, so gusto ko tanungin. Actually, nung sinabi sa akin ni Ray Kinabahan tong ako, segment ma'am. na to, kinabahan ako bigla. Kinabahan din Kinabahan ako ako. bigla. So, yung first question talaga, ano ba yung pinaka-question na talagang naglilinger sa utak mo about virtual assistant? Okay lang ba English yung question ko? May ganun talaga. No? Actually, yung yung question case is, what are the most important foundation skills na kailangan kung ma-develop as a beginner kung magiging BA po ako or virtual assistants? Ay, perfect. Perfect Parang yung pang Miss question na Universe yun, yung question, guys. no? Do you want me to repeat the question? Wow, hindi nyo naman sinabing kailangan pala ng corona dito. May Miss Universe palang segment to. Okay, so yung question po ni Pengski is, ano daw ba yung talagang pinaka-skill set na kailangan mo, pinaka-foundation na kailangan mong i-build kapag ka nagsisimula ka sa pagiging virtual assistant kapag gusto mong magsimula? So, and thank you. Ganon. Joke. Okay, so Tinapos agad guys, eh. siguro idaan natin 'to sa formula na laging binibigay ko sa mga anyone who asks me, students, co-VAs, friends, or mga colleagues ko dati. So number 1 formula would be C plus RM plus RA. And of course, plus TS. O, 'di ba? C plus RM plus RA plus TS. So ano ba yung C? Ito yung wala tayo kahit na meron na tayo ng iba. Number 1 would be confidence. Kailangan mo talagang i-build yung confidence mo kahit anong niche ang pasukin mo. Number 2, you need the right attitude. Siyempre, wag naman yung confident ka lang pero in a wrong way. And next one would be the right mindset na ang hirap i-achieve. Mapatao, mapatrabaho, mapapersonal. Ang hirap i-achieve ng right mindset. And then of course, the TS would be the technical skills. Siyempre, kailangan pa rin yung skills. Pero kung talagang magiging VA ka, dapat meron kang nung 4 na to. Yun. Okay. Yun yung 4 na pinaka-ano talaga. Okay guys, so sa mga kakapasok lang, hello po, good evening everyone. So this segment, we talk about the hows, the whys, the whats, the where, wow, of an aspiring VA with Pengski. So anong masasabi mo, Pengski, sa ating 4 na key to be a virtual assistant? Para tong sumali ako ng pageant. Joke. Kasi may confidence, dapat meron kang attitude, right attitude, which is napaka-importante naman talaga. Kahit saang anggulo or industry ka, dapat may right attitude talaga, di ba?
Kasi right attitude Oo. attracts a good law. Tama po ba yun, Coach Rem? Huwag kang Law of mag-alala. attraction, ganon. And ano nga po yung ikadalawa? Diyos ko, nakalimutan ko. Oo, 'di ba? Yeah. So, confidence, right attitude, Confidence, right right mindset, attitude, mindset, ayun. tapos technical Right, skills. technical skills. Medyo mahihirapan ako doon sa technical skills, ma'am, no? Kasi parang hindi ako masyadong techie. Lalong-lalo na sa, ah, alam niyo na, umeedad na. Grabe yung may edad. Ba't ilang taon ka na ba, Pinky? Kung hindi niyo po naitatanong, magpo-14 na po ako. Masakit po siyang isipin pero kailangang tanggapin. So wag mo nang isipin. Harapin mo Oo. na lang. Aray ko 'Yun. naman. Pero Coach Remy, actually ito palang ano, no, yung pagiging virtual assistants, wala sa edad yan. Tama po ba? Tama. Actually, masaya Hmm. ako na na-brought up mo yung age na 'yan. Wala po talaga siya sa age. So we often get this question, ano daw ang age limit kapagka virtual assistant ka? Opo. 100, charot. Hindi, wala naman. So long as kaya mo Centennial. pa. As long as kaya mo pa kasi ang masasabi kong Yun. kaya mo pa is dahil siyempre ang client dito is abroad. Hindi siya katulad ng mga Filipino client, unfortunately totoong kwento 'to, hindi siya katulad ng mga Filipino client na minsan te-text ka lang. Imagine 'pag nasa office ka, 8 AM to 5 PM ang trabaho at aminin natin minsan 'pag 3:00, 4:00 hinihintay mo na lang yung logout mo. Kapag dito kasi sa VA, usually, you work with integrity po. So, kailangan po talaga as Ah. much as possible, may ginagawa ka talaga kasi ang expectations ng client 'pag ganito, you are trained, you are skilled, yung Mhm. hourly mo is talagang bayad nila, dapat may ginagawa ka. So, hindi naman po sa Kumbaga, lahat, depende sa hmm, case per case. Pero, isa case pang by case. iko-consider mo dito is graveyard shift. Talagang may mga UK clients, may mga morning shift, pero most po kasi talaga is night shift mas lalo 'pag nagsisimula ka. Siyempre kinakapa mo pa, depende na lang din talaga sa industry mo. Pero usually ang most na aspiring nag-i-start talaga sila ng graveyard shift. So yun lang naman ang mga halos kailangan mong i-consider. Pero note po again, depende po sa industry at kung ano yung build up mo. Yun. Galing, no? Yun lang yung nasabi ko. Hindi, para talaga siyang ano, walang pinagkaiba pala talaga sa yung nagtatrabaho ka rin na pero iba lang talaga yung mundo lang ng VA. Mas exciting siya at the same time. Tsaka mas parang feeling ko parang mas marami akong parang mag-grow yung ganun. Oo, actually Tama po diverse ba ako, siya. Coach? Mm-mm. Tsaka depende din kasi siya sa culture. Depende siya sa culture talaga. So guys, Culture. habang nanonood kayo, mag-ask pa rin kayo ng question so we can answer later. So yun, depende po actually siya sa culture. May iba't iba kasi, ako na 8 years na kasi akong VA. Running Uy, 8 years 8 talaga. years. Yes, the lucky 8. So running 8 years na kasi akong virtual assistant. And na-encounter ko talaga palagi yung iba't ibang culture, iba't ibang ugali nung client. Though gano'n din naman sa work natin dito sa ano, sa country natin. Pero honestly Opo. kapagka direct mga US client kasi, yung expectations talaga nila sa'yo is you know the job. They don't need to train you. So, ito actually hindi naman siya trabaho. Kung tutuusin business 'to, eh. Kasi you are offering your skills to them. Mm. So, business talaga siya. Hmm. So, talagang kailangan skilled ka as much as possible, expected nila trained ka. So, kung business po ito, kung ituturing mo talagang business si pagiging virtual assistant or freelancing career, ikaw ang magsasabi ng rate mo kung maaari. Pero siyempre, ano po 'yan, meron pong negotiation talaga 'yan in between. So, kunwari yung client ito lang yung budget nila, pero kung talagang na-build up mo na yung sarili mo, like for me honestly, ako yung nakikita ko na medyo yung budget nila is okey, I negotiate my budget kung feeling ko is baka kaya pa nila.
Kasi skilled na ako, eh. Kumbaga andun yung negotiation, "This is my business, this is what I can do for your business." Ang training lang siguro na ibibigay nila is yung mga about sa company nila, about sa gusto nila, about sa expectations nila. Pero more or less expected nila is skilled ka, digital technical skills, sanay ka sa graveyard, pati sa power station, mga power equipment, mga work equipment mo dapat ready ka. Hindi puwede ang palusot dito na, "Sorry po, may power interruption," as much as possible. Hmm, So, medyo ano let's rin pala see. 'to 'no? Yeah, yeah. Dapat yung imposible puwede mong gawing posible. Which is nakaka-challenge yung gano'n, Coach Remy 'no, na dito mo rin kasi makikita yung sarili mo kung parang alam niyo yung makikita mo yung magaling pala ako 'pag nagawa ko yung gano'ng task. Yung mabe-believe ka, Totoo, ma-a-appreciate mo yung sarili mo. Gano'n totoo pala, I 'yan. see. Are you ready for my next question po? Wow, puwede bang i-end 'tong session? Yes, reading ready. Sige, ilaban natin Kayo 'yan. tuloy yung kinabahan. Anyway, ito po yung Ilaban aking natin 'yan. second question. Ma'am Rem. Marami actually sa first question ko pa lang dami ko nang natutunan dun. Parang, okay, yun pala yun. Sige, ito po yung second question ko. How do I build a strong client base when I don't have experience or a portfolio yet? Kumbaga, wala pa po akong experience. Sa totoo po, wala po akong experience sa mag-call center. Although, before, gustong-gusto ko mag-call center. Kaso, napapangunahan ako ng fear ko kasi hindi ako marunong mag-English. Hindi ako masyadong Okey. magaling mag-English, I mean. Hanggang good morning, good evening lang yung alam ko. Yung mga ganon. Paano po ba Oo. yan, Coach So, Remy? hot issue din 'yan actually. Hot issue Mm-mm. talaga 'yan. Sinasabi talaga nila minsan, dapat daw kasi may experience ka bilang BPO. Yun din Dapat yung nasa daw may mindset ko. accent ka, may fluent ka, Oo. gano'n. 'Di ba, gano'n yung mga mindset natin. Yes po, yan po Honest to talaga. Tumpak goodness. na tumpak. Okay, so paano ka ba mag-i-start talaga as PA? Honest to goodness, and I have videos of this. Pinapakita ko 'to minsan sa mga ano, sa mga live sessions ko. Nung pinaka-first naman talaga, hindi naman talaga ako gano'n kagaling din sa mga vocabulary. Marunong lang akong mag-express ng sarili ko. Oo, nandun na yung point Hmm. na nag-call center ako ng 1 year, tapos naging team leader ako. Pero siyempre yung mga ano naman kasi, yung mga employees ko naman, nakakausap ko naman sila ng Tagalog. Hindi naman kailangan na talagang English all the way. At 'pag call center naman ako, oo, 1 day naman na naka-calls ako, pero meron naman kasi akong script or workflow na fina-follow. Kaya minsan, since sanay na ako dun sa gano'ng situation, alam ko na yung mga isasagot ko. Pero kapag VA ka kasi iba pa rin yung dapat ready ka na masagot kung ano yung tinatanong ng client mo, gano'n. So, parang lahat ng ka-work mo dito is ano, minsan may ka-work kang Pinoy pero mostly yung client mo is talagang English ang standard language natin dito. So, paano ka mag-i-start? Hindi naman po actually kailangan na meron kang BPO experience, plus lang yun kapagka cold caller ang kinukuha Hmm. mo. I see. At saka may training naman po at hindi rin naman kailangan na mag-training kayo ng paid. Marami po tayong free resources. Ako mismo na coach or na Hmm. matagal ng VA, hindi ko po laging sinasabi na, "Ay, bili kayo ng course. Ay, eto kailangan mo magbayad para makapag-train ka." You have a lot of resources po. YouTube ang number one. Kung hindi ka marunong kung Okay. anong ise-search mo, lagi puwede mo namang tanungin. Well, tanungin tuloy. Puwede mo namang i-search kay YouTube, what is a virtual assistant? Dapat friend at best friend mo si Google at YouTube kapag nag-i-start ka. What are the works of a virtual assistant? Yung mga gano'ng question at research pa lang, magkakaroon ka ng idea. Bakit nga lang kasi kumukuha yung iba ng training para daw makapag-start daw sila ng mas strong, hindi naman po. Kumukuha yung iba ng training kasi kailangan nila ng guidance. Iba pa rin kasi yung may guidance, may community na mapagtatanungan. So, how do you really start a strong startup bilang VA? Number one would be, you need to really know kung saan ka mag excel.
Number 2, express mo yung sarili mo. Dapat Mhm. nakaka-communicate ka, na-e-express mo yung self mo. Though meron po kasi talaga tayong mga tinatawag nilang ibang agency na malala ang oral communication test, depende rin po yan sa role niyo. Pero kung gusto niyo talagang mag-land ng direct client, kasi nababasa ng iba, "Bakit yung client ko kahit 'di naman ako marunong mag-English masyado, basta nasasabi na-express ko yung sarili ko." Kumbaga sa oral medyo mahina, pero sa verbal talagang okey naman. Kasi may Grammarly, merong Google Translate. Ang masasabi ko lang, andun lagi yung research. Always find your passion, kung ano yung niche na gusto niyong i-pursue. And next would be the right attitude, the right mindset. Kasi ibang-iba po ang setup talaga ng ganitong work. Hindi lang po talaga siya makikisama ka and all. Dapat willing ka na mag-adapt sa iba't ibang ugali ng tao. At alam mo kung paano i-present yung sarili mo at negotiation skills talaga. Yun ang isa pang kailangan yung aralin is negotiation skills. It is a skill for me, yung pag-ne-negotiate mo sa sarili mo. Kasi ako talaga na 8 years na VA, I don't see it as a job. I see it more of a business. Like, I'm providing my services to them and they are paying me. Kapag employee ka kasi may mga benefits. Actually, hindi po lahat Correct. dito Totoo, sa totoo. ganito is Pero hindi hindi lahat sa lahat po, ganito is ano, walang walang benefit talaga. Ako Mm. yung client ko, for example, wala naman akong benefit sa kanila, pero bonuses, mayaman tayo sa bonuses pagka good job tayo. So, it's really performance and skill based. Mapapasana all tayo niyan, bonus. What a big word. Never experienced ba? Pero, ang ganda pakinggan yung bonus na word, ma'am. Talagang nakaka-inspire tsaka nakaka-motivate. Wow, thank you po, ma'am, for answering my simple question. Basic na basic lang yung mga question, ma'am, no? You Hindi want nga, eh. hard. So, may Pwede po may bang, ano ba tayo, issue medium hard tayo dito? yung first, ano pa yun normal question pa yun siya. Papunta na tayo sa exciting part. Wow, parang kinabahan May ako bigla. ganun. Ayun. Sa mga viewers po natin, yung nanonood ng live natin, lalong-lalo na sa mga tulad ko na first-timer, parang first-timer, na Virgin, I hope kumbaga. na, ito naman si Ma'am, sinabi talaga. 'Pag ganito diretsahan talaga para aliw. Oo. Direct to the point kayo, I mean, seriously, lalo na sa mga first-timer na gustong-gustong mag-BA, and I assume na marami talagang gusto ring pasukin tong ganitong industry. Industry po ba? Tama po ba yung word na term kung industry, Oo, ma'am? Industry or company? industry. Kasi madami. Industry. Madami tayong niche. Hmm. Kumbaga puno 'to na madaming sanga-sanga. Ugat. May Maraming executive, sanga. oo, gano'n. Grabe yung ugat. Okay. Pero puwede din, 'di ba? Wala namang sanga kung walang ugat. Correct. Walang ugat kung walang yuta. Ay, Oo. yuta. Ano yung palalaman ng yuta? Si ma'am po pala Explain mo taga 'yun. Baguio po, ma'am. Tama po ba? Taga Baguio Ah, City. taga Baguio ako. Baka Oo, Ma'am ako Remy taga na lang. Ma'am Remy. Ako Bisaya po kasi ako, from Davao City. Ah, taga Yeah. Baguio tayo. Malamig Yung yung dito. yung, yung yuta pala, ma'am, is nakalimutan ko to. um, ano siya? Lupa. Yan. Okay. O, di Yuta ba may is lupa. natutunan din kay sa Good akin, term. Oo. Totoo 'to, 'di ba? Yan. May matututunan naman din tayo. Exchange gift. So yeah, Ma'am, tama naman yung yung term mo, industry. industry, ayun. So, and I'm sure na may mga natutunan din yung mga viewers natin ngayon dito na, ito pala yung mga requirements, kumbaga, tsaka step by step, paano pumasok sa ganitong industry, sa VA world. Yun. So, yung ikatatlong question ko pala, ma'am, ready na po ba kayo, ma'am? Wow, Remy? sige, bring it on. Okay. Yung third question ko po is, hindi po siya scripted, Max. Hinanda ko lang. How did you find your confidence in the early stages of your VA?
career, especially without much experience po? Honestly, ang hirap din ng tanong na yan, charot. Ang hirap Sabi ko, din. sige, nasa, ano pa yun, mama? Nasa medium pa yun siya na, ano, na stage. Nasa medium pa ba? So, Medium ayun. pa tayo. Ano na yung masasabi ko? So, confidence. Actually, nung una, ang hirap. Kasi, nung nagsisimula ako is, talagang, nag-start kasi ako dati, parang freelance lang. Tapos, Mm. bumalik ako sa call center kasi parang hindi ko pala kaya ang work from home. Nawindang din ako na, ang hirap pala mag-virtual assistant. So sabi ko mag-office ata muna ako. So bumalik ako sa call center. I mean nag-start ako mag-call center. So bumalik ulit ako sa VA nung after ko manganak. Naka-maternity leave ako nun. Eh honestly kapagka postpartum ka, pagka Mami, kakapanganak mo, mami na po pala kayo, Ma'am Ren, if you don't yes, 'di ba mind. hindi Hindi halata. halata, ah. Diyos me, akala ko ano pa kayo, high school. Wag Ah, wag wag masyado nambobola. di bola yun, So ano yun? It's a fact. compliment. So ayun, nung nandun tayo sa postpartum ano natin, siyempre wala pa talaga tayong gano'n Hindi ko naman ka-confident. po, ano po ba yung postpartum? Ay Hindi ko pa sorry naman daw, oo nga na-experience. pala. Gusto mo ma-experience? Joke. So, yung mga mommies dito makaka-relate kasi actually ang Ah, mga okay. usually na nagiging ano ko dito is yung mga mommies ang mga nakakausap ko kasi. So, nung time na yun, yung 'pag nanganak ka kasi, ang mga babae kasi andun yung question na siyempre yung changes ng katawan, wala kang confident talaga. Ultimo lumabas ng bahay, wala talaga akong confidence nun. Ultimo makipag-video call kasi alam mo yung mukha kang stress, haggard, puyat, tapos hindi ka puwedeng magpaayos ng hair, hindi ka puwedeng magpa-nails, iwas ka sa mga pabango, lotion, kung ano-ano sa mukha, gano'n. Parang So, nahihiya ako doon sa haggard na word niyo, ma'am, ah. Aray ko naman. 'di ba, perfect definition, charot. Hindi, perfect na Aray nga, ko. eh. So ayun, Sakit nun, ah. andun na tayo sa sorry na, charot lang. So Sige andun lang, tayo joke sa lang po. ganong point na kulang ka sa confidence, kulang talaga. So sabi ko, mag-work from home na lang ako kasi parang wala talaga, at least siguro walang masyadong camera. So ang nangyari niyan, hindi pa rin pala ako nakapasa agad. Despite na may call center experience ako, team leader, parang lagi akong failed ng 3 months. 3 months din akong nag-job hunting. Bagsak-bagsak Uy, talaga ako, as in, kahit na meron akong call center experience. So, sabihin na natin hmm, nasa 20+ interviews din ang binagsak ko, na talagang ang interviews, pero yung applications ko more than 100. Pero yung mga out of 100 applications, nasa 20+ interviews ang binagsak ko. Babalik na nga sana ulit ako nun ng call center kasi medyo kailangan ko na talaga ng pagkakakitaan nun. yes, yes. Pero the night before the training ko sa call center, biglang may nag-reach out sa akin, "We would love to hire you." Tapos Uy, na yung interviews ko sa kanila. So, parang 2 weeks akong na-pending na hinintay yung result. Eh, siyempre pagka provider ka, 'pag meron kang mga sinu-support, kailangan mo ng hindi hindi dapat ikaw natitenga as much as possible. So ayun, pagbalik ko, andun pa rin yung pagka-meetings ng camera, nahihiya ako. Actually, naka-turn off ako minsan. Sinusubukan ko lang mag-turn on kapagka yung client talaga. Pero most of the time, wala pa rin akong confidence. Pati yung mga video recording dati. Kasi may mga ganong requirements kapag nagsisimula ka ng VA. Video recording, parang 1 minute video recording about yourself para kasama siya sa requirements. Iniiwasan ko yung mga ganyan kasi wala talaga akong confidence. Paano ko nahanap? I had this, clients and session na kinuha ko dati, life coach siya. So, nagkaroon ako ng client na life coach. Ito yung sumunod sa first na client ko. Yung unang client ko natanggal ako after 2 months ng biglaan kasi talagang wala akong confidence. Kulang talaga ako sa confidence. Napansin nila yun kahit na skilled ako. Alam mo yung naghe-hesitate ka na mag-suggest sa company. So, natanggal ako, ending. Biglaan. "Good morning, can we have a meeting?" Pagka-login ko, pagka-jump in ko, tanggal. Iyak malala ako nun. Tas ang naging next na client ko, coach, life coach siya. So, talagang napansin niya na may skill ako and all.
sumali ako sa mga program niya, sumali ako sa mga live courses niya. Dun unti-unting na-build up yung confidence ko. And that is something that I include sa mga courses na ino-offer namin is yung confidence building. Kasi minsan andun na yung skill, andun na yung mga inaral mong mga courses kahit anong niche pa yan. Kulang na lang ng confidence talaga. So yun, binild up ko siya through a course honestly. Hindi ko naman sinasabing mag-ano kayo ng courses, pero through a course. Talagang binild up ko siya unti-unti. And one last thing would be, nawala ulit yung confidence ko, like 2 years ago. Nawala yung confidence ko due to personal reason. Wala akong masyadong maayos na support system until I found my husband na talagang naging support system ko all the way. And talagang binalik niya ulit yung confidence ko ngayon. Kaya kakabalik ko lang actually sa ganito, sa mga segment, sa mga hosting, kakabalik ko lang ulit. So this is a lesson to everyone na if you started your VA career, it doesn't stop there. If you landed a premium client, it doesn't stop there. Learning, building up yourself, continuous learning, continuous improving talaga. Attitude and skills. Ang lalim, di ba? Diyos ko, yung naintindihan ko tuloy, confidence eh. Ilang beses ko narinig yung confidence. Kasi yun talaga ang seriously, number Mama. one. Yun talagang number one, confidence. I-research ko tuloy, ano ba tong confidence na to sinasabi ni Mama? Nag-asa ko ng help kay Merriam-Webster. Confidence. Ay, yun pala talagang sikreto nun, Ma'am. Ma'am Remy. Coach Remy, dami ko ng pangalan sa inyo. Coach Remy, Ma'am Remy. Pwede po ba Ate Remy na lang, Charla? Pwede namang Nay. Charot. Inang. Nakaka-old. Nung bagong Yun pala kasal nga ako, yun. ayokong tawagin nila akong Mrs. eh. Nasanay ako sa tawag sa akin na Miss Rems. Pero coach Miss na lang. Rams. Coach na lang. Actually, kala ko nga po kala ko college pa po kayo or nag-aaral Grabe pa. siya. Feeling ko talaga feeling ko magaling ka makipag-negotiate in the future. In the future, 40 years old, in the future pa. Life starts at 40, remember? Ganun po ba? Bulgara ng edad dito Anyway. Malapit na ba lang mag 8:30, Ma'am? Bilis ng oras, no? Coach Remy? Grabe, di ba? Mm-hmm. Mabilis So, ang oras. Kayo po, may question po ba? Pag naubusan ako ng tanong, tek. Siguro question. Meron pa pala akong isang tanong, Coach Remy, bago tayo Bakit ganun? mag-commercial Okay, break. sige. Kala ko Or turn after ko na na lang ng commercial break natin. Akala ko Kayo turn po yung ko na mag-a-adjust, no? Yan. So, magbabalik po muna tayo, Coach Remy, sa mga konting paalala. Meron pa tayong advertisement, kumbaga, Max. Okay. Yan. So, ang time check tayo, it's 8:29 na po. Ilang segundo na lang para mag 8:30. Doon na lang tayo magsalita. I-continue po natin to ng 8:30, guys. I-continue Balik tayo natin ng after itong 8:30. break. Yun. Sige, Coach Remy, magbabalik po ang The Engineer Meets VA. Oh, welcome back. We're back. We're back Parang live. walang nangyari. Guys, pumikit We're lang live. talaga kami. Parang pumikit lang tayo, tapos andito na pala tayo ulit. Pumikit lang talaga kami, guys. So we're back again sa ating segment na The Engineer Meets the VA. Actually po, FYI lang po pala sa lahat. Itong The Engineer and the VA is actually, meron talaga tayong main co-host niyo po talaga, which is si Mr. John Bercash. John, teka, nakalimutan ko yung pinido ni John. Kilala niyo po ba siya? Paging John. Ano ba to? Si Mr. John, si Sir John Mark Bercasio, yun yung engineer. Ayan.
Ako po kasi, ano po pala ako, ma'am, isa pa akong freelancer na event host dito sa Davao. Then, nagpapakilala na po pala ako, no? Ako nga po pala si Christopher Pengski Rivera. Ayan. Freelancer, event host, event organizer, then social media manager din po ako. Yan sa mga company. Yun po. Pwede ko ba bang tanungin, ano po bang pinagkaiba ng isang social media manager at ng isang virtual assistant? May connection po ba silang dalawa? Coach Rem? Ang perfect ng tanong mo. Kasi actually, magpapakilala din ako. So, I'm Remy. Charot. Nagpakilala na ako kanina. Pero to give you like a bigger background of my background and the background. So I'm Coach Remy. You can just call me Remy. I'm a virtual assistant running for 8 years. Ang pinaka-main na niche ko is executive VA at social media manager and strategist. Ang mga naging niche ko so far is operations manager, VA manager, real estate cold caller, online business manager. So kung mapapansin nyo, more on admin, leadership, and yung creativity. So medyo basics graphic designer din ako. And then nagwe-web dev ako. Tapos ngayon ina-upskill ko yung nang malala ang pagiging web dev ko. I'm learning funnel. So yes po, kahit na VA na ako at kahit nagko-coach ako, talaga pong nagtuturo pa rin ako. Ay nag-aaral pa rin ako at the same time nagtuturo ako. So ano ang pinagkaiba ng SMM, Social Media Manager and Executive Virtual Assistant? Yun yung tanong mo, di ba, Pengski? Yes po. Okay. So ito ang pinaka-perfect na duo for me. Kasi social media manager, may mga fixed time. Pero ako na medyo na-build up ko na kasi yung portfolio ko, I do social media manager as a freelance work. Ang executive VA kasi more on fixed time kasi kailangan kanila during the operations of their company. So executive VA, you are acting like the second brain of your leader, of the boss, of the CEO. Parang ikaw yung nagga-guide sa kanya, nag-organize ng buhay niya in short. Naguguluhan siya, you help him out. Sa business niya ha, wag naman sa personal. Pwede din na sa personal. Pero pag executive kasi, the word executive itself is business related, yung assistance mo. Kapag general admin, more on general task. Kapag admin VA, more on admin lang. Pag executive VA, ito po yung talagang sa business halos ang focus mo. So you do like calendar management, time management, organization, project management, and you don't do that lang talaga. You make sure that everything is organized as much as possible and everything is talagang nandun sa ayos. Organized, ayos. Sige, talagang nandun sa ayos. Yung decision mo dapat maayos. Hindi ka lang basta-basta magbablock ng 6 hours na meeting ng client mo. It will burn him out. In order for you to be an effective executive VA, dapat talagang one step ahead lagi yung decision mo. Talagang proactive kang mag-a-ask sa client mo ng mga bagay-bagay. Like, how's your schedule this week? May kailangan ka ba sa akin? Nakita ko sa calendar mo, 6 hours ang meeting mo sa Tuesday. Kailangan ko bang i-move yung iba to make sure that you have break in between? Ganon kapag executive VA ka. Hindi lang siya basta-basta admin. So I talked to someone this weekend, 6 years admin VA na siya. Tas ngayon lang siya nakakuha ng role na executive VA. Sabi niya, ibang-iba pala talaga. Akala niya admin and executive is almost the same. Iba po siya. While SMM, on the other hand, and I have a webinar, guys, upcoming for February 8, SMM plus EVA, 149 pesos lang siya for almost 2.5 hours. Ginagawa ko siyang 3 hours minsan. So SMM, on the other hand, social media, hindi ka lang basta-basta nagpo-post. Hindi ka lang Yes. basta-basta gumagawa ng content. You Agree. have to make sure that this content will be effective, engaging, and will promote the business and as much as possible can produce sales or talagang lead to sales. May strategy po ang pagpo-post. And you have to track kung engaging ba to. Madami ba siyang comment na organic at hindi gawa-gawang comment lang. Kailangan mong i-check yung KPI, saan nyo kailangang magbago. Ano yung mga post na effective? Ano yung mga post na hindi effective? Ano yung mga story na kailangan nyong gawin? Talaga, Christmas ngayon, dapat ba Christmas ka mag-post ng Christmas like promo? You have to strategize like
dapat ngayon yung pagpo-post ng promo kasi 3 weeks na lang Christmas na. Tapos anong next, anong next, anong next. Iba po ang social media strategy ng Instagram, iba naman sa Facebook at mas lalong ibang-iba sa industry. When I say industry, construction, real estate, insurance, magkakaiba po 'yan. Kaya yung mga student ko na nagtatanong, social media ang gusto ko kasi freelance. But they don't realize na hindi lang po siya basta-basta. So gano'n po si social media and executive VA. Kaya talagang ako na may multiple client, social media, executive VA, and online business manager ang mga niche ko. And a coach. Trabaho din 'yun. Business ko din 'yun. So Parang 'yun lang parang guys. matindi yung pangangailangan natin diyan, Coach Remy. Siguro Ang daming ano, work. Joke lang. hindi naman. Actually, yan din ang impression ng lahat. Pero sa totoo lang, Correct. that's why I really, really encourage you to find your passion and niche. Itong pagko-coach at pagho-host ko sa mga ganito, more of a passion siya. I ask for minimal fees. Biruin mo ang executive virtual assistant course ko na in-depth, ₱250 lang. 30 videos, halos 30 videos yun na ako ang nag-record. I ask for minimal fees kasi siyempre I have to pay for my team, I have to pay for the website, I have to pay for the Zoom. At halos pangkapi lang. Tapos VA ako, executive VA ako, na-e-enjoy kong mag-organize ng things, mag-organize ng time, mag-organize ng mga gamit. Pati sa buhay ko as much as possible naka-time block lahat. Pero yung pagpapakasal ko hindi talaga planado yun, charot. Tapos joke lang, happy ako sa Napunta tayo sa marriage ko. kasal. Joke lang. Pero yun, dapat dapat pati parang kumbaga pati kasi sa buhay as much as possible, attention to detail ako, futuristic ako kumbaga, bilang Hmm. tao. Talagang yung future ang isang iniisip ko. Medyo nag-a-advance ako ng utak. Sentrum tayo, eh. Tapos, yung mga businesses ko naman is katulong ko kasi si husband or yung mga sister ko. Kaya hindi naman Yun. ako nabu-burnout. So, it all just takes like a support system, the perfect support system talaga. Yung environment mo talaga is really affecting kasi naka-work from home ka. So, yun lang, 'di ba? Madi-discuss natin 'yan lahat sa as much as possible 3 hours na upcoming live namin this February 8. So, i-share ko lang Pengski. So, meron po kaming upcoming na live webinar, Uh-huh. 8 PM to 10:30 PM this coming Saturday. It is Mhm. only for ₱149. We ask for Hmm. very minimal fee kasi it really helps to maintain our website, the team, and of course yung mga tools na ginagamit natin, especially the team. Kasi hindi naman ako 24/7 na robot na makakapag-reply sa inyo lagi sa page. So we have our page, Miss RYA, alam ko na merong mga nakakaalam. Kung ano, tignan niyo na lang dito sa The VA Radio. Madalas tina-tag nila ako sa kung ano-anong post nila. So, yun po yung upcoming na webinar natin and I recorded course. Ako po ang nag-record. Hindi po katulad sa mga ibang courses na downloaded siya from YouTube, PDF, mga PDF lang. Ito po talaga is ako yung nag-record for Kayo 30, mismo. yes, tas It's ₱250 organic. lang siya. Yeah, it's organic, don't panic. It's organic. So so ₱250 lang, you will be able like to really deep dive sa executive VA, magsasawa kayo sa boses ko, magsasawa kayo sa mukha ko, may mga activities dun. Bakit self-paced? May community naman kasi tayo na puwede niyong joinan, parang group siya, puwede kayong mag-post ng mga questions dun. Hmm. So, kung kailangan niyo ng further Interesting, ah. assistance. Yes, that's only for ₱250. It's not a train to hire. Wag naman kayo mag-expect ng client, grabe naman. Nakakaloka naman yung mga nag-e-expect ng client sa ₱250. Pero at least, yun masasabi ko, 1 year access, bigyan niyo ng 30 hours lang yung isang taon na yun. Imposibleng hindi pa kayo maka-land ng client. Confident ako diyan. Kasi all of the Na 30 videos are from my experience. And of course, hindi ko naman kayo pino-prohibit na tumingin sa iba. Kasi sabi ko nga, madami sa YouTube, madami sa Udemy. Pero ito, Taglish 'to. Hindi po ako diretsong nag-i-English do'n. Yun lang naman guys. So, konting nakaka-relate ako promotion, dun. 'di ba? Actually, you're giving ano, ma'am, Coach Remy, actually you're giving opportunity at that cost. Tama ba? At that cost? Magandang Totoo. opportunity 'yun para sa ano. Coach Remy, meron lang pala akong announcement. This coming February 8 din, it's a Saturday.
there will be an online webinar for the Passionate Healthcare course by Coach Rose. If you're interested in becoming a med VA, so ito namang industry to is nasa mga medicine or nasa med, ganun. Parang Med healthcare VA. VA siya. Healthcare yun, oo. Healthcare course. Ulitin ko, by Coach Rose. If you're interested in becoming a med VA, enroll now and secure your spot before February 8. So for more details, visit their website, which is thepassionatemedva.com. Or for more details, you can contact or message the VA Radio message inbox. Yun. Yun, guys. So, ang maganda naman, pag sa Med-VA kayo, guys, sa totoo lang, ito yung mga may background sa nurse. Hindi na, o may idea sa medical. Hindi nyo kailangan na talagang dapat may nag-nurse na kayo. Kahit na fresh graduate kayo ng medical-related course, itry nyo mag-training sa mga ganitong courses. Sasabihin nga ulit namin, marami pong free, pero ang maganda kasi kapag may coach na talagang piliin nyo is may mapagtatanungan kayo, may support Totoo. kayong makukuha. Yes. So ito guys, sa medical, ang Passionate Med VA, more on medical sila. Ibang niche na naman po to ng virtual assistant. Ibang niche na naman yun. Totoo, iba na naman yun. Kumbaga ibang sanga na naman yun ng puno. So may executive VA, may medical healthcare VA, may social media manager. O di ba tatlo na yung napag-uusapan natin sa mga ganitong mga live segment natin. At syempre, marami pa pong iba. Graphic designer, FB ads, Google ads, madami po talaga. Okay. So gosh, it's 8:42. Grabe ang bilis ng oras, no? Tsaka parang kulang talaga yung isang oras para sa ating discussion for this tonight, tama ba? It's segment. today in Ito the yung first US, na, sorry. Ito yung first segment, first episode natin, Coach Remy, no? For the engineer meets the VA. Oo nga eh. So, feeling ko dapat ang segment natin is 2 hours, charot. So, guys, it's morning in the US. So, charot, feeling nasa US. Good Lamig kasi morning. dito ang lamig kasi dito sa Baguio. Actually, after this live, meron pa akong work, di ba? May work tayo. So, parang free time mo lang to. Thank you so much, Doc. Doc Remy tuloy. Dami ko nang tinawag sa inyo. Ang dami mo lang tawag sa akin, girl. Girl tuloy. Ang dami mo lang tawag sa akin. Coach Remy, nawala tuloy ako. Ayun. So may work pa pala kayo after nito. So thank you so much for spending and for your effort tonight para po ma-share nyo lang po lalong-lalo na sa mga first timer or sa mga interested na maging VA in the future or bukas agad, 'di ba? Agad-agad to. Advice nyo. Well, guys, it's not an overnight success. It It's not will an really overnight. take time. Oo. Correct. Pero okay. Meron akong mga questions dito na gusto kong sagutin. So, I can see the ComSec. But I can see the comment in the section. Tama, the comment in the section. Ano ba? Basta yung mga comment. Nahawa tuloy kayo sa akin. Nakatuloy ako sa'yo. Basta yung mga comments. So, let's read some comments kasi unfortunately, until 9 lang po tayo. So, ayun guys. Sabi ni Alfonso, importante po bang mag-enroll sa mga VA seminars versus self-learn? Okay guys, so proudly, back year back 2019. Oh, di ba? 2019 when I started by myself. All by myself by All by Celine myself. Dion. By Celine Dion. Nagka-duet pa tayo. YouTube yun. YouTube tuloy. YouTube ang parang pinaka-course ko dati. Pero I felt like kulang siya. Like, may questions ako na kulang ako ng guidance. So, I started enrolling sa mga courses. Dati actually walang masyadong courses. So, nag-e-enroll pa talaga ako internationally, ganun. Late lang naman umusbong yung mga courses dito sa VA dito sa online. Pero ako, honestly, yung academic ko, proudly I can say, registered din sa business. Registered business yan, ganun. So, ayun. Meron po tayong mga courses naman po talaga sa YouTube. Meron din po tayo sa mga Udemy.
Pero expect nyo yung mga iba, English. English ang mga yan. So, it's not really important to enroll naman if you think you can do self-learning. Kasi ako na na VA na matagal, kahit na coach ako, I don't really encourage a lot of people na, mag-enroll kayo sa akin, matututo kayo. I really encourage them na magsipag, magsikap, mag-start sa research. Kasi research naman ang top skill mo talaga sa pagiging VA eh. Kahit anong niche ka, dapat marunong ka or love mo si Google. So, hindi po siya important. Kaya try niyong mag-self-learn ta's 'pag medyo nahihirapan na kayo, i-niche down niyo kung saan kayo mag-e-enroll. Huwag kayong nalalambat sa mga 5K train to hire, 6K, 8K, 20K buyout clients. Kasi sa labanan ng VA ngayon, ako mismo sasabihin ko kung may client, bakit ko pa ibibigay sa student? Sa'kin na lang, bahala na kayo diyan, gano'n, 'di ba? Huwag kayong masyadong nagpapaniwala sa gano'n. Try niyong isuri ng mabuti kung ano yung parang process talaga nila. Baka naman kasi eme-eme internship lang yung ibibigay nila sa inyo na kunwari client, gano'n. So yun lang. Tapos tignan natin yung mga iba. Ang daming nagsha-shoutout sa'yo, Pengski, ang dami mong fan. Hindi ko nakikita. Sabi nila, "Hi Pengski, pa-shoutout ganun-ganun." Ang dami mong Ano ba fan, yung siguro shoutout? sikat ka gano'n. Ayun ba yun? Sikat ka siguro sa inyo. Hindi Sabi nila mag-hi ka Nakakaya naman daw naman. sa kanila. Hi! So, Saan Gcash? Char. I said GCash. Tapos eto naman, parang hindi ko makita lahat ng comment din dito sa end ko. Saan ba yung makikita mo dito yung all comments? So, eto, ayun, oh, 'di ba? Pa-shoutout kay Kuya Pengski Rivera. Ang sikat mo ha, sana all. Under Okay, agency po ba ito? under Ay, kay agency. Benji. Oo. Yan si Under Benji, magaling agency na host itong yan sa si Davao, ah. Benji si VA Maslog. Radio. So magkakilala kayo. Ang dami mong fans. Sana all talaga. Hindi ko Ako sila kasi fans. Actually, mga friends ko. introvert kasi ako. Wala ko friends. Wala kayong friends. Wala ko friends. Facebook friend lang, charot. Hindi kasi ako masyadong lumalabas. So yun, under agency ba ito? I think ang tinatanong dito ni Benji is yung Yung etong page VA mismo. Radio ba? Page ng VA Radio? Mm-mm. Sorry naman daw, talagang nagka-clarify tayo ng mga bagay-bagay. So, VA Radio guys, they actually are doing it for passion. Wala halos silang hinihinging payment. They are really one of a kind. Wow. Tapos, ang paganda kasi dito, they meet with coaches. They meet with different agencies. May mga directory sila kung saan pwede kayong tumingin ng mga training, ng mga hiring. So, ang maganda is talagang ginagawa nila 'to out of passion. They just give you resources for free. So, all we can do for this kind of programs and organization, all you can do for us is to support us. I-support niyo lang kami para at least dumami ang engagement. Malay niyo 'pag na-monetize na natin si ating mga Facebook page, we don't have to ask you for any payment na. Wow! Oo, 'di ba? Yes. Corrected by. Oo. Meron pang other Thanks. question. Ikaw na, Galing kay Pengski, J-Mine. kasi kaya mo na sagutin yan. Tapos ako magsasagot, hindi pwede. hindi ko alam yung sagot. Hindi, alam kong kaya mong sagutin 'to. Piece of Babasahin ko na advice lang naman po, daw diyan. Coach Rem. Yan, hello engineer here but transition as VA also. Wala naman siyang question actually. Good luck lang po siya sa mga aspiring VAs din. Ayan. Oo, kaya dapat Hi, sir, bigyan mo din siya ng engineer. bigyan mo daw siya ng insights mo. Power, gano'n. Oo. Moving on. Okay. Moving on. Siya po yung Engineer. 250 coach. Hala, Siya po, sino po sa amin dalawa yung 250? Ano daw? Hindi, alam mo, sa totoo lang, lagi ko 'tong nakukuhang question pagka nagla-live ako. Siya po ba yung coach na 250? Siya po ba yung 250 coach? Parang, Nagtataka kasi sila ba't ₱250 lang. Sabi oo. akala nila simpleng mga tutorial lang.
"Oy guys, proud ako dito. Almost 30 hours na video 'to. Ako lahat nag-record niyan ta's binayaran niyo ko ng 250." Naging bayaran tuloy ako, 250 coach. Hindi mo nalang ginawang 150. Gano'n? Sige na, gano'n. TikTok ba 'to? So ayun, guys, eto po ako. Hi, I'm a real person, not just a YouTube recorded video. Hindi po siya AI. Char. So sabi naman, gusto ko yung right attitude, right mindset. These are very important talaga when you're starting as a VA. Tumpak 100%, 105. Kasi Nax. sinasabi nila saturated daw ang pagiging VA. Honestly, ang laban na naman dito skills. Oo, madaming natitempt. Madami talagang natitempt. Ikaw ba naman hindi ka matempt sa $5, $3, 4 dollars per hour? Nakaka-tempt. Yung Pero anong sabi natin Pengski sa right at sa formula natin kanina? 'Di ba bigla na back confidence. to you? Back to main question eh. Right attitude, di ba? Yun yung pinaka-importante. Shoutout nga po Oo. pala ako sa ka-VA din natin. Ka-VA natin to eh, Marjorie Magno. Yan, taga Davao City. Thank you for Oo. watching, Marge. Nax. So sabi niya gusto daw niya yung right attitude, right mindset. So sa ano bang parang pinaka-insight mo dito sa right attitude at right mindset na 'to? Ay, ako na pala yung tinatanong. My God. Gumanti kayo yun yung ano. Yung question niyo po ba, Coach Remy, kinabahan tuloy ako. Yung ano ba yung yung insight ko or natutunan ko ngayon sa discussion natin? Tama Oo, po ba? parang gano'n. Gano'n. Ano yung mashi-share mo naman sa Ano yung kanila? mashi-share ko? Actually, lalong-lalo na ngayon na wala talaga akong idea how to start or ano po ba yung mundo ng VA, itong industry na to. Since parang nakaka-interest na kasi ako na magiging VA in the future, sabi niyo nga po. So hindi pa late kahit wala naman siyang age limit kumbaga, as long as kaya mo pang tumuplok. Ano nga ba yung tuplok sa Tagalog? Yung kaya mo pang yun yung ginagawa ng mga VA. So kasi yung talagang nasa ano ko kala ko dapat may experience ka maging call center, dapat may experience ka na nito bago ka pumasok maging VA. Hindi pala. So parang marami din akong na learnings ngayon na yung mga sabi-sabi lang. Pero pag mas maganda pala talaga na sumali ka sa mga ganitong webinar or mga even seminar na tulad ng ino-offer nyo ngayon, Coach Remy, di ba? Tapos lalo na ito yung sinabi niya na yung confidence, technical, right mindset, right attitude, na which is importante pala talaga na sa pagiging VA. Yun. Actually, ang dami kong Yeah. natutunan. Sa sobrang dami kong natutunan, hindi ko na ma-explain. Nakakaloka. At yun actually ang ano, yung sa self-paced course ko honestly, hindi ko siya in-upload as one, parang minsanan na-upload. Kasi nakaka-overwhelm ang ma-information overload. Kaya nga lagi Yes, kong totoo po. ina-advise yung mga students ko na wag kayong kumuha ng masyadong madaming free courses. One at a time, para talagang One at a matutukan niyo siya. Correct. Focus muna sa isa-isa. Mas ma-overwhelm ka kasi 'pag nanood ka ng ganitong course, pupunta ka sa ganito, parang sasabihin mo pero ako ang masasabi ko naman sa executive VA kasi, kahit kasi anong niche, magagamit mo kasi yung skills na matututunan mo sa executive VA, sa admin VA, magagamit mo siya. For example, video editor ka, FB ads, magagamit mo yung calendar management at organization. Magagamit mo siya, like kailan ako mag-e-edit ng video, etong client na 'to color orange, part ng organization kasi 'yan. Project management skill, magagamit mo 'yan kahit na cold caller ka, data entry magagamit mo 'yan kahit na graphics designer ka, kasi talagang matututunan mo sa course na 'to yung mga dapat mong aralin kung mag-i-start ka as VA. As executive VA puwede mo siyang i-partner sa kahit anong niche, eh. Kasi mas maganda 'pag executive VA ka na may iba ka pang skill. Ma-a-appreciate ng client mo 'yun, ta's puwede kang maki-negotiate. Ito yung ginawa ko sa work ko kasi. So, executive VA lang ako.
Pero hiring sila ng sales support. Eh, magaling ako sa sales kasi meron akong background. Sana all. Naki-negotiate na lang din ako na since wala naman akong masyadong ginagawa sa EVA, like natatapos ko lang siya ng part-time, baka gusto nila, taasan na lang nila yung rate ko, tapos ako na rin yung sales support. 'Di ba? Jollibee. Bida-bida girl. Bida ang saya. Hindi, pero yun, naki-negotiate ako. Eh, inisip nila, oo nga naman may sense kasi nagla-log out ako ng maaga. So, nakuha ko yung dalawang support ta's nagkaroon ako ng raise. Kasi si executive VA puwede mo talagang i-partner sa kahit ano. Ta's ngayon kailangan din nila ng social media, marketing brain. Oh, so parang nag-start na naman akong makieme sa marketing team. Hindi na ako humingi ng raise, pero kusa silang nagbibigay-bigay ng konti-konti minsan na bonus. And alam ko na by the end of this quarter, ibibigay na nila sa'kin yung hindi ko hinihingi. Kasi lagi ko namang sinasabi na, I want to make a result first, bago ako humingi ng raise. Kasi napapansin ko na gusto niyang ibigay. Pero sabi ko, hindi. Baka masyadong tumaas expectation mo sa'kin. Result muna, then ayun na, bago ako humingi ng surprise, gano'n. So, it's really Yun. negotiation, partnering up, niching down. Kailangan mo ding mag-niche down minsan 'pag feeling mo ang dami mo ng alam. Niche down ka muna, gano'n. Pitch down. Ganda So, ng hindi lang word, siya always pitch. up. Kailangan mag-down-down ka din, kaya Oo. Low, low, low. Anyway oo. pala, Coach Remy, before po tayo mag-proceed, meron na po pala akong announcement for sa mga viewers natin, sa mga nanonood or sa mga subscriber or sa followers ng The Oh, VA Radio. shout out. Shout out. Win big with the VA Radio YouTube channel and want to win amazing prizes? It's simple. Here's how to enter our raffle mechanics. Number one is, ang gagawin nyo lang po, like any of our YouTube videos. Ayan. Please subscribe sa YouTube channel natin, the VA Radio. Yan, sa YouTube channel. Then, comment on any video sharing your thoughts or feedback. Then, subscribe to the VA Radio YouTube channel. Yung link po is at the VA Radio YouTube channel. Ayun. So, ang mga prizes po na matatanggap nyo is first prize, Access Bar Healing Session. Wow. Second prize is MedVA Virtual Training Course. Then third prize is Executive Virtual Assistant Course. So, starts from February 1, 2025. Nag-start siya ng February 1, 2025 until matatapos ito ng February 13, 2025. So, raffle draw, February 14, araw ng mga puso. Ayan. Hindi ka masisiruhan dyan, Coach Remy, no? Kasi may husband na kayo. Happily married. So, hindi kailangan. Charot. Happily married. So, check here for more details and updates. So, don't miss your chance to win. And good luck. And thank you for supporting the VA Radio. So, meron tayong Facebook page. Meron ding YouTube channel ang VA Radio. Nagwa-wide na talaga yung VA Radio, no, Coach Remy? Sa social media platform. Then Yes, later, and meron kailangan soon talaga yung yan. TikTok. Ooh, Yes. amazing! Amazing. Makikita nila tayo sa TikTok. My gosh. So, currently, we have 1.1K views. And thank you so Wow. much for dropping in. Thank Currently, you. nagkaroon na tayo ng 1.1K views. Ganyan talaga tayo kakarisma. Charot. Akalain mo yun. Ayun. So, naku, lapit na magna 9 o'clock na tayo. Time check tayo is 8:59 na, Coach Remy. Last question na lang, Coach Remy, bago tayo magtatapos. Okay. Ano po ba yung pinaka-biggest challenge ninyo? Ito na yung pinaka-hard question, Max. Pinaka-biggest challenge nyo as a BA at paano nyo ito na-overcome? Yan. Short ano Mental. lang po, answer. Stricto, Actually, no? mental. Short answer. Mental. Grabe, check naman ng teacher na to. Hindi, totoo yun. Boundaries, balance, mental balance, Yun. emotional, ganun. Emotional. Kasi nakaka-burnout po talaga 'tong work na 'to kung gusto niyo talagang maka-earn ng malaki, yun lang ang masasabi ko. Malaki, oo. Nakaka-burnout na po siya. And of course, we will explain that as we go on sa mga next na episode natin. So yes, guys, Ayun. this is only our first episode with the VA Radio. Meron pa po tayong next na episode, first Monday and third Monday of the month. You will see me, magsawa kayo sa akin, you will see us
sa aming mga co-hosts, and syempre meron po silang mga ibang segments sa VA Radio na puwede niyo ding tutukan. Wag niyo ako masyadong inaabangan baka ma-flatter ako, maging flat ako, gano'n. So, ayun lang guys. Thank you Natawa ako talaga sa sa joke. lahat ng mga nanood. Oo, joke 'yun. Thank you sa mga lahat Hello, ng it's a mga joke. nanood. Honestly, nung first na segment ko dito with like, a coach segment, we reach like 3K views in how many weeks. Alam ko na madami Wow. talagang nag-drop by sa video. I really appreciated it so much. Kaya sabi ko, sige, Congrats karirin po. ko na. Mag first Monday and third Monday tayo every 8 PM about sa na magkaroon tayo ng segment dito. So thank you really so much for all the support, and please continue supporting not just my page na Miss Raya. Hindi po ako agency, to be clear. I'm just an academy, VA online tutorial services. I only guide you how to land your client. May mga partner akong agency pero never fake marketing kasi para sa akin 'yun. Hindi ko sinasabi na 'pag nag-enroll kayo sa akin kukunin kayo ng agency. Effort nyo pa din 'yan. It's like 30% na ako ang magtuturo, 70% pa rin ang effort nyo. So please not support not just my page, but also the VA Radio for really giving this one. And of course, Yan. just few announcement. Meron din po silang upcoming na The Passionate Med VA. Meron po sila this February 8 din na webinar or webinar about medical VA naman. Then yung sa akin Mm-mm. executive VA. So kayo ang magtatansya ngayon kung ano ba talaga yung gusto nyo. Ganun So, anong siya. niche? Oo. Natutunan ko yung niche eh. Niche, confidence, dami ko natutunan. As in. At saka, ano po ma'am, Coach Remy, no? Nakakagaan, at saka ang sarap sa feeling yung, alam nyo yun, yung sinishare nyo din sa iba, yung mga natutunan at saka experience nyo. Kumbaga, sharing is loving eh. Totoo. Mapagmahal Mm-mm. tayo. Wow. Mapagmahal. Mapagmahal talaga mga Mapagmahal taga tayo. Baguio. Grabe siya. Parang may hidden meaning yun. Alam mo ba yung sumpa ng Baguio? Charot. So next na natin pag-usapan yung mga ganyan. It's Para may 9 abangan. PM. May paabangan tayo sa next episode. So it's 9 PM. Really, thank you so much Yes. for Grabe, ang watching our bilis. first segment. It's kulang, pero looking forward to more. Looking forward. Tsaka nakaka-enjoy po talaga. Coach Remy, maraming pong salamat sa mga pagsagot niyo po ng aking mga katanungan regarding sa paano po bang mag-umpisa, ano po ba ang dapat gawin kung gusto ko maging VA radio. Talagang finid niyo po ako ng information na which is dapat ko ring ma-learn how to become a good or to start pala, good agad, di pa nga nag-uumpisa eh. Yun, basta yun po yung mga ano. Tsaka on behalf po pala sa main host din po nitong or yung co-host niyo po, shout out pala Si kay John. Engineer John Mark Bercasio. Ayan, nagkataon lang po talaga na meron lang po siyang inaasikaso for today kaya hindi niyo po siya makakasama together with Coach Remy. But watch out niyo po si Mr. Engineer John Mark Bercasio. Yan. Sa kanyang programang The Engineer Meets the VA. Kasi hindi po ako engineer eh. Isa po akong hampas lupa. Charot. Tapos sa next segment, Pengski, ako naman yung wala. Ikaw ulit yung kakausapin ni Jan. Charot. So ano po yung ano namin, yung title namin is the non-VA meets the non-VA also, ganon. Ganon. So anyways, Hindi, meron wag po na pala natin akong masyadong segment dito. Okay. May Oo, segment may pa ako, segment Coach ka Remy, naman yung talaga. Tara Dirita. Ayan, yun po yung Ano segment ko yun? dito sa Tara Dirita. Ibig sabihin po nun, halika. Halika. Dito tayo, di ba? Ganun Dito siya. tayo, ayun. Oo, di ba? Halika, dito Naintindihan tayo. ko. Yan. Parang nag-i-invite po ako ng mga viewers na pumunta sila dito sa lugar na to. Lalo, especially sa Davao City, kasi taga Davao City naman po ako. Parang nagta-travel po ako. Ganon. Yun yung segment ko dito sa VA Radio. It's a lifestyle magazine. That's segment. At least kapag nagpa-Davao ako, hindi lang si Ray ang hahanapin ko. Pati ikaw, Pengski, hahanapin kita. Asan magandang hotel dito? Ganon. Ay, marami. Marami po kayong mapagpilian. Okay.
Free time na po tayo. Baka pagalitan na tayo ng ating Papagalitan na talaga tayo. ni Direk. Magbabayad tayo ng overtime na 5 minutes. Kaya po. Meron pa po kayong ipa-plug? Wala naman Coach na. Remy? Okay na po ba yun? Yung sa February Okay 8, na abangan niyo ako. po yung ni Coach Remy. February 8 din po yun, no? Yung Yeah. recap lang tayo. Yung 250. Hindi, sige. Okay, so quick recap, guys. This February 8, we have our upcoming live webinar. This is 8 p.m. to 10:30 p.m. Pero consider baka hanggang 11 p.m. to. This is a live webinar for only 149 pesos. And then you can message the page for some frequently asked questions like, okay lang po ba na cellphone? Yes po, okay lang. Okay lang po ba na hindi maka-attend? Yes po, kasi recorded po ito. So our page is Miss Raya VA Online tutorial services. So you could only just message us, register for 149 pesos. This is all about SMM and executive VA. So pinag-mix ko siya. Dati kasi EVA lang yung webinar natin. Ngayon, sinama ko sa SMM at si EVA. This is a very exciting webinar because I don't teach only the skills. I also teach the formula na napag-usapan natin. Confidence, right attitude, right mindset, and then yung talagang technical skills na kailangan nyo para mag-start as a VA. Whether or not you are a seasoned or an aspiring VA, this webinar is really perfect for you. At kapag nakita nyo sa 149 webinar natin na goods yung pagtuturo ko na feeling nyo is aligned kayo sa akin, aligned kayo sa mga, of course, sa mga perception ko sa buhay, you can now enroll sa 250 para at least may idea muna kayo. Or if you have any other questions, I did a quick live like few days ago, nasa page ko po siya, about sa SMM at sa EVA live webinar natin na upcoming. Yun lang guys, if you have any other questions, you can reach out to the VA Radio, to the Academy, kasi pinost din po nila yung webinar natin sa Raya. So once again, I'm not an agency. And then, thank you for joining us for our first episode. Yes, thank you so much. Again, please, sa mga hindi pa naka-follow and like ng page ng VA Radio, please like and follow the page of the VA Radio po for more updates and details about VA. Yeah. So, Okay, so let's end this session. Thank you Yes, so thanks much for joining. for joining our first episode. My name is First Remy, and episode. here's my partner. Thanks, Key, for My tonight. partner. Oh, di ba? Perfect. Siya isa siyang event host. So, kailangan nyo ng event host. Siya na ang i-reach out nyo. So, yun ulit. Thank you. Na-enjoy ko tong session na to. So, yeah, my name is Remy. I'm Coach Remy, and this is Penksky. He is an event host. And once again, thank you for joining the segment, The Engineer Meets the VA. Yes. Bye. Thank you for joining. Bye, Coach Remy, God bless and have a nice day. Work time. Bye-bye. Bye. Monday morning, coffee's brewing strong. Got my headphones on, hope nothing goes wrong. News and tips coming through the stream. Productivity, high chasing that dream. In the distance, buzz lighting up the sky. New trends rising, can't let them pass. That's a wrap for today with the engineer and the experienced VA. Thanks for tuning in, and we'll catch you next time for more insights and inspiration.